Dragon na lumilipad sa kalangitan. Magandang lakas, sayang lang at kitang-kita ang depekto. Bakit 10 taon mo akong tinuruan ng boxing, pero di mo pa rin ikinukubli ang mukha mo? Pagdating ng tamang panahon, tatanggalin ko ang maskara. Pero hindi ngayon. Sige, gaano man katagal, handa akong maghintay. 10 taon na po kayong kasal ni Madam. Bakit di niyo sabihin sa kanya na kayo ang hari ng boxing? Malinaw naman na ang hinahangaan niya ay kayo. Mukhang siya ang hari ng mga manlalaban. Hindi mo nauunawaan kung hahangaan niya ako, magiging mapagpakumbaba siya. Sana maging normal na mag-asawa tayo. Subalit, naging malakas na rin siya ngayon. Panahon na para ako rin ay bumalik. Hari ng boxing, babalik na ba kayo sa wakas? Bukas, sa Boxing King Cup na minsan sa 10 taon, bibigyan ko siya ng sorpresa. Siyang hari ng boxing na nawala ng 10 taon. 10 taon ang nakalipas. Nawalan ako ng dignidad sa Great Hero Boxing Ring. Ngayon na marunong na ako ng boxing, nakuha ko rin ang maskarang ito ng hari ng boxing. Lihaw, kukunin ko lahat ng pag-aari mo at agawin ang lahat. Hari ng boxing, pasensya na, nakalimutan ko ang susi ko. Tianjun, ikaw. Liao Qiang. Kaya pala, ikaw pala ang hari ng boxing. Hari ng boxing? Ako, 10 taon na ang nakalipas. Kasama ko si Li Hao, nanligaw kay Shen Yaking. Pero si Li Hao ang pinili niya. Ngayon, tinuring niya hari ng boxing na matagal niyang hinangaan. Tanong ko bakit Balita wala man mula lang sa'yo. ikaw pala ang umalis. Hari ng boxing na naglaho sa loob ng 10 Yaking, taon. ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao. Hindi na ako magkukubli pa. Mula ngayon, Tianjun na lang ang tawag mo sa akin. Mahal, Huwag mo na akong tawagin hari ng boxing. Malapit nang maluto Tianjun, ang hapunan. Huwag ka nang magluto. Hari ng boxing. Ako, 10 taon kitang hinangaan. 10 taon kong hinintay itong araw. Dito mo na lang ilagay. Sa wakas, ngayon na nga, natupad na ang pangarap ko. Anong ginagawa Sayang mo? naman. Para May saan? asawa ka na pala. Ang kama na binili ko para sa Nakatakdang iyo. kapatid Dapat ko. bumili ka ng Walang maayos na kwentang kama. kapatid. Anong ginagawa mo? Lihaw, Hindi, Mahal. hindi. Si Li Hao ay isang tagagupit ng gulay at tagaluto lang. Kung hindi lang pagtitimpi sa mga magulang ko, matagal ko na siyang hiniwalayan. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo matulog. Ikaw ang aking habambuhay na sinisunod. Diyan ka maliwanag ng buwan. Bakit Lihaw, tayo mukhang si magkahiwalay Shen matulog? Yaking ay hindi ka talaga minahal. Anong Kung ganito na pagkakamali nga, ko? ang puting Sabihin mo lotus sa na akin. inalagaan Wala sa kang loob ng kasalanan. 10 taon. Ako Natatakot na ang lang bahala ako. sa Baka kanya. magkamali ng akala ang hari ng boxing. Hari ng boxing, anong ibig mong sabihin? Lihaw, Yaking, itong mga nakaraang taon. Ang taong iyong hinangaan, hindi ikaw na walang kwenta, kundi ako. Ang kilalang-kilalang, dakilang hari ng boxing ng Xia. Li Tianjun. Mahal, nakalimutan mo na ba? Kung paano pinatay ng kanilang pamilya ang nanay ko. Bakit ka naniniwala sa kanya? Hindi siya tunay na hari ng boxing. Tama na. Anong ebidensya meron ka na hindi siya ang hari ng boxing? Meron ako. Dahil ang tunay na hari ng boxing ay ako. Ikaw, hari ng suntok, isang asawang lalaki ka lang na tagalinis at tagaluto. Alam mo ba kung ano ang boxing? Alam mo ba kung ano ang suntok? Ito ang tunay na suntok. Isang mahinang suntok. Kapag nakipaglaban ka sa akin, siguradong mamamatay ka. Tama na, Li Hao. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang asawang lalaki ka lang? Nais mo pang makipagkompetensya sa hari ng boxing? Akala mo ba hindi ka pa nahihiya? Kung magkakaaway talaga tayo, siya lang ang mapapahiya. Sige, Yaking, huwag kang mag-alala. Hindi ako makikipag-boxing sa kanya. Ang mahinang tulad nito, papatayin ko siya. Masisira lang ang kamay ko. Narinig mo ba yon? Magkapatid tayo, pero wala ka man lamang kalahati ng pangarap ni Tianjun. Kaya nga, ang kamay mo'y panghawak lang ng basahan at walis. Samantalang si Tianjun ay nakasuot ng guwantes at nakatayo sa tuktok ng mundo. Hawak mo ang basahan at walis, Shen Yaking. 10 taon na ang nakalipas. Sinabi mo sa akin, basta tayo'y mamuhay ng payak, sapat na yon. Alam mo namang 10 taon na ang nakalipas? Nooy baguhan pa lang ako sa boxing. Nang magpakasal ka sa pamilya ko, walang mali noon. Pero ngayon,
10 taon na ang lumipas. Ako ngayon ay isang boksingero. Hindi mo ako karapat-dapat. Hindi mo lang alam, ang hari ng suntok na hinahangaan mo, ako yon. Tama na, nangangarap ka pa rin. Bakit ka magiging hari ng suntok? Dahil tagalinis at tagaluto ka lang. Eksakto. Ikaw ay asawang lalaki sa loob ng 10 taon. Paano mo patutunayan iyan? Shen Yaking, sa loob ng 10 taon, itinuro ko sa iyo ang boxing nang hindi mo nalalaman. Hanggang ngayon, perpekto na ang lumilipad na dragon mo. Sapat na ba itong patunay? Paano mo nalaman ang lumilipad na dragon? Baka ikaw talaga ang hari ng suntok. Hoy, Xiao Xiao, huwag kang magpadaya sa kanya. Pag-isipan mo ng maigi. Sa loob ng mahigit 10 taon, paglalabat pagluluto lang ang alam niya. Ang mga kamay niya, malambot na sa kakalinis ng pinggan. Malamang sumunod lang siya ng palihim. At nakinig sa usapan natin. Kaya malakas ang loob niyang magpanggap. Ikaw pala, sa loob ng 10 taon, hindi man lang siya nag-ensayo ng boxing. Paano siya naging hari ng mga manlalaban? Muntik na akong madaya mo. Peke ba talaga ako? Subukan niyang sagarin ang suntok ko, malalaman niyo. Ano? Dati pa. Dapat namatay ka na kasama ng walang kwentang ina mo. Ngayon, naghahanap ka ng kamatayan. Gagawin kong realidad ang hiling mo. Tama na. Gusto mong maging lumpo o hindi? Ang hirap ba para sa'yo na aminin mong mahina ka? Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan? Lihaw, labis kitang binigo. Tama si Chanjun. Akala ko tamad ka lang. Pero wala ka palang pagpapahalaga sa sarili. Ngayon, kapag tinitignan kita, nandidiri na ako, umalis ka na. Aalis ako. Shen Yaking, nakalimutan mo na ba? 20 taon na ang nakaraan. Kami ng ina ko ay pinalayas ng mga yan. Ngayon naman, sa kanya mo ako paurungin. Sigurado ka ba? Tigilan mo na ang mga dahilan mo. Sige. May 1 milyon ako rito. Sapat na para sa'yo. Magretiro ka na, okay? 1 milyon, Shen Yaking. Ang lahat ng nararamdaman ko sa iyo sa loob ng 10 taon, ang pagmamahal ko sa paningin mo. Ganito lang ang halaga? Ano? Hindi ka pa rin nasisiyahan? Tingnan mo ang sarili mo, ang kahihiyan mong ugali, katulad ng iyong patay na ina. Malamang kaya ka pinalayas ng tatay ko noon. Dahil sa ganitong klaseng ugali mo, walang sawa kang tao. Parang ahas na gustong lunukin ng elepante. Karapat dapat ka diyan. Li Tianjun, kung may bayag ka, ulitin mo ang sinabi mo. Akala ko napakalakas mo. Tingnan mo ang sarili mo, isang suntok lang. Wala man lang marka. Lihaw, di ka ba pwedeng maging mas mature? Lalo lang kitang nasusuklaman. Nakakadiri. Sana di ka magsisi. Sandali, kunin mo ang pera. Magaling magsalita pero nagmamakaawa ka pa ring tulad ng aso. Wala akong pakialam sa pera. Ibalik mo ang pulsera ng nanay ko. Yaking, ito na lang ang naiwan ng nanay ko. Ibibigay ko sa'yo. Salamat, Lihaw. Ang ganda. Salamat, mahal, ang bait mo. Wala akong pakialam sa sirang pulserang yon. Eto. Shen Yaking, bukas na King of Fighters Cup. Ipapaalam ko sa'yo, ang tanga ng desisyon mo. Hiwalay na ako. Tulungan mo akong magpa-announce. Bukas na King of Fighters Cup. Gusto kong sumali. Patimpalak para sa kasal. Asting King of Fighters, ako na ang bahala. Shen Yaking, bukas sa King of Fighters Arena. Ipapakita ko sa'yo. Ang langgam na tingin mo sa kusina, siya rin ang sinasamba mo sa altar mo, hari ng mga mandirigma. Yaking, tara na. Ililibre kita ng masarap. Huwag mong papansinin ang basurang to. Sige. Breaking news. Single na ang hari ng mga mandirigma. Magkakaroon ng King of Fighters Cup bukas. Paligsahan para sa pag-aasawa. Panginoong Boxing King, may mga has na gumaya sa inyo. May laking kapal ng mukha. 10 taong pagsasama, ngayon ko lang tunay na naunawaan ang lahat. Pagdating ng Boxing King Cup bukas, malalaman niya ang kanyang napalampas. Anong klaseng Boxing King yan? Yung kampiyon nun pang 10 taon, baka binili lang ng pera. Panginoong Boxing King, ako na ang bahala sa kanya ngayon. Hintayin mo ako rito, titingin lang ako. San galing tong tangang to? At ang ganda pa. Noong 10 taon ang nakalipas, ang Panginoong Boxing King ay para sa Daxia at nanalo ng World
Boxing Champion title. Bakit ninyo inaapi ang Panginoong Boxing King? Anong klaseng boxing king yan? Yung kampiyon nun pang 10 taon. Baka binili lang ng pera. Babalik ang Panginoong Boxing King bukas sa ring. Kung may pagdududa kayo sa loob ng ring, hamunin ninyo siya ng inyong kamao kaysa maging duwag. Dito kayo nagtatangang umuungol. Ininsulto ko siya ngayon. Ano yung magagawa mo sa akin? Bitawan mo ako, binabalaan ko kayong lahat. Kung mangahas pa kayong uminsulto sa Boxing King, hindi na ako magpapakabait sa inyo. Oy kuya, narinig mo ba ayon? Gustong mambastos nitong magandang to. Nene, sabihin mo lang to, Boxing King ay taga-kintab lang ng sapatos ko. Tapos na ang usapan. Kung hindi, mamaya papatikimin kita kung ano meron ng Boxing King at wala ka ng lasapin pang panis. Kayong mga basura, wala kayo sa kalingkingan ng Panginoong Boxing King. Ayaw ninyong uminom ng kusa, kaya papiitin kayo. Ayoko. Sir, salamat po. Ako ang dapat magpasalamat. Hindi ako makapaniwala na 10 taon na ang nakalipas. May nagtatanggol pa rin sa Boxing Emperor. Sir, fan ka rin ba ng Boxing Emperor? Hindi eksaktong fan, dating kakilala. Talaga po, sir? Kilala mo ang Boxing Emperor? Pakilala mo naman ako? Gusto mo talaga ang Boxing Emperor? Siyempre naman, ang Boxing Emperor, hindi lang magaling sa boxing, pinakamabait pa niyang tao na nakilala ko. Buong gusali, lahat ng boxer, siya ang pangarap na abutin, at lahat ng babae, gusto pakasalan ang Boxing Emperor. Pero, nung nag-retire ang Boxing Emperor, hinahanap ko siya, 10 taon ko nang hindi nakikita. Kaya nagtayo ako ng boxing gym bilang parangal sa kanya. Lahat ito para balang araw, makita ko siya sa ring. Kaya pakiusap, tulungan mo ako na makilala sa kanya. Bukas ang Boxing Emperor Cup. Babalik ang Boxing Emperor sa boxing para sa paligsahang pangasawaan. Subukan mo. Baka sakali, hindi lang kayo magkakilala. Talaga? Uuwi na ako para maghanda. Sir, palitan tayo ng contact number. Pagkatapos ng Boxing Emperor Cup, babawi ako ng pasasalamat. Makikita mo ako bukas. Umuwi na tayo. Bakit parang nakita ko na yung likod na yan? Boxing Emperor, hahanda ko na ang kailangan mo. May strength testing machine sa kompetisyon. Pwedeng itest ang lakas ng suntok. Sige, titingin ako. Ikaw na bahala diyan. Opo. Lee Tianjun, naglakas loob talaga siyang pumunta. Huli na rin ang araw na ito. Ang Fist King Cup. Tianjun, tingnan mo. May dynamometer. Gusto mo bang subukan? Yaking, sa lakas ko, kailangan pa bang mag-test? Siguradong number 1. Gusto kong manood. Sige, dahil gusto mong makita, ipapakita ko sa'yo. Sige. At tingnan nyo, may mananapak ng dynamometer. Nakuha mo ang unang pwesto sa isang suntok. 3,000 pounds, parang pwedeng pumatay ng elepante. Siya kaya ang hari ng suntok na nawala sa boxing 10 taon? Dahil nahulaan nyo na, hindi ko na ito itatago. Ang tunay kong pagkatao. Hindi siya ang hari ng suntok. Ihaw, bakit naman nandito ka na naman? Anong karapatan mong magsalita tungkol sa hari ng suntok? Kung may lakas ka, suntukin mo. Yaking, sapat ang lakas ko para patunayan ito. Huwag mo nang pansinin ang palamunin. Sayang oras sa pagtatalo. Narinig mo ba? Ito ang tunay na hari ng suntok. Hindi tulad mo. Walang kakayahan. Ayaw sa mayabang na walang ambag. Nakakasuka lang. 3,000 pounds lang. Sapat na yan para mataranta kayo. Kung ako mismo ang sasapak, masisira tong dynamometer sa lakas ko. Lihaw, alam mo ba ang sinasabi mo? Huwag masyadong mayabang. Baka mamatayan ka. 10,000 pounds ang kayang sukatin nito. Mga kamay mong pangsibak lang ng gulay. Kaya mo bang 10,000? Nababaliw ka ba? Wala ka ng katapusan sa kayabangan. Eksakto, yung 3,000 pounds ang sukdulan na ng tao. Sino kayang makaaabot ng 10,000 pounds? 3,000 pounds lang ang napalo ng Boxing King kanina. Wala kang kwenta! Wala kang alam. Ang tunay na hari ng boxing. Ako yan. Ikaw, hari ng boxing, walang kwentang palamunin. 10 taon kang nagsuksok sa bahay ng iba. Lakas ng loob mong mag-angking hari ng boxing
boxing? Panlalait ito sa buong mundo ng boxing. Ano, 10 taon kang palamunin, tapos makikisali ka sa Boxing King Cup. May tao pa lang, walang hiya na tulad mo sa mundo. Lihaw, umalis ka na't huwag ka nang magpahiya. Huwag mong sirain ang pinakamalaking boxing competition at lalong huwag mong dumisan ang titulong Boxing King. Shen Yaqiang, kapag umalis ako, di matutuloy ang Boxing King Cup na to. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Basura, may lakas pa ng loob magmalaki. Magdedesisyon daw sa Boxing King Cup. Tingnan mo nga, takot kang subukan sarili mong lakas? Tapos ang taas pa ng iyong mga salita. Ito'y paghamak sa buong komunidad ng boxing. Tama, layas. Umalis ka! Lihaw, narinig mo? Bibilang ako ng 3. Umalis ka ng kusa. Oo, papaalisin kita ng pagmumukha mo. Li Tianjun, akala mo di kita matatalo. Kung matatalo mo ako ngayon, puputulin ko ang mga kamay ko at tatawagin kitang ama. Tianjun, huwag mo nang patulan yang basurang yan. Sayang lang ang oras mo. Takot nga yan, manapak. Sige, kung gusto niyong makakita, dilat ang mga asal hayop niyong mata at manood kayo sino ang tunay na hari ng boxing na sinasamba ninyo. Nasira talaga ang dynamometer. Ang suntok na ito ay may lakas na 10,000 libra. Hindi, baka lagpas pa sa 10,000 libra. Tao pa ba ato? Shen Yaqiang, ipinaramdam ko na ang gusto mong makita. Naniniwala ka na bang ako ang hari ng boxing? O nananatili kang nagsasabing akong laging nakakulong sa kusina ng 10 taon ay walang kwentang tao sa paningin mo? Paano nangyari to? Paano ka naging ganito kalakas? Panggawaing bahay lang alam mo. Paano ka naging ganito kalakas? Oo, Yaqiang, 10 taon siyang naglilinis sa bahay. 10 taong naghuhugas ng pinggan, 10 taong nagluluto. Paano siya nagkaroon ng ganitong lakas ng suntok? Tiyak, may sira siguro ang makinaryang ito. Sira talaga ang makina. Huwag kang maglokohan. Shen Yaqiang, hindi mo ba naisip, sa loob ng 10 taon, araw-araw kang nagsasanay ng martial arts. Habang nagsasanay ka ng suntok, ano ang ginagawa ko? Sa 10 taong ito, kalahati ng araw ko'y nasa labas para magsanay? Oo nga. Hindi. Pansinin mo si Lihaw. Maaari bang siya ay... Yaqiang, huwag mo siyang pakinggan. Nagma-martial arts ka rin. Hindi makakamit ang martial arts sa pira-pirasong oras. Sa loob ng 10 taon para maging ganap. 10 taon ay talagang kulang. Pero 10 taon na ang nakalipas. Perpekto na ang mga kamao ko. Ang isang suntok kong ito ay may lakas ng 30 taon. Anong maihahambing mo sa akin? Kahit 3,000 libra ang suntok ni Li Tianjun, malakas na iyon. Pero sa harap ng 10,000 libra, maging basura na lang yon, di ba? Hari ka raw ng boxing, bakit ngayon ay tumatahimik ka? Li Tianjun, hindi mo ba sinabi kanina? Kapag umabot sa 10,000 libra, puputol ka ng limbs at tataluhod para humingi ng tawad. Aminin mo ang pagkatalo mo, lumuhod ka. Aminin mong talo ka na. Bilisan mo't putulin mo ang mga paa at kamay mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod ka at magsisi. Magdapa ka at humingi ng kapatawaran. Kung magulgol ka ng patawad, magsumbong ka ng paghingi ng tawad. Sandali lang. Sa mundong ito, imposibleng may taong makakaabot ng suntok na lampas sa 10,000 libra. Tianjun, pero ang force meter ay nagpapakita na 10,000 libra ang puwersa. Madali lang ang paliwanag. Ang makinaryang ito ay nasira dahil sa pag-absorb ng aking suntok. Kaya nagkasira. At siya, sinakyan lang ang pagkakataon nang masira ang makina. Kaya ang sirang makina ay tuluyang naging basura na. Kaya, Lihaw, ginamit ka lang niya. Lihaw, dapat nga pasalamat ka na sira ito. Kung hindi, mga kamay mong puro, hugas ng pinggan lang, wala kang kayang 1 libra. Nakakadiri talaga. May katuturan. Librang lakas ng suntok, imposible sa ordinaryong tao. May sira talaga yung makina. Ganun pala. Lihaw, nagkataon lang na may sira ang makina. Kung talagang meron kang ganyang lakas, dapat matagal ka ng bantog sa boxing. Kung totoo ang lakas mong ito, muntikan na akong malinlang. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Mula nang tayo'y magdiborsyo, wala na akong pakialam sa'yo.
Yakin, Esya, nahayag na ang kanyang kasinungalingan, nagpapanggap pa ring marangal. Lihaw, ang lalaking palamuning tulad mo, humanap ka na lang ng mayamang babae para maging boytoy. Ang Punch King Cup ay para sa mga lalaki, hindi para sa mga kawawa. Langgam na umaakyat sa haligit ng uuyam. Wala kang namamaga ang pisngi sa kabubuhan. Suntok kung kayang bumiyak ng bundok. Sasabihin mo pang may sira ang makina? Utok sa buho ba itong bakal na ito? O nagbubulag-bulagan ka lang, inaharang mo ang katotohanan kay hangal. Teka muna, di mo ba sinabing makapagpuputol ka ng bundok? Di ka ba nagpatala sa Punch King Cup? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Handa ka bang makipagpatayan sa arena? Ano na? May lakas ka pa? Li Tianjun, sobrang kampante ka na. Kung gusto mong labanan ako, simulan mo sa preliminaries. Unti-unting akyat, saka mo ako makakalaban. Kung makarating ka sa finals, saka tayo mag-uusap. King of Fighters Finals, laban sa mismong hari, ang kapal naman nito. Lihaw sa King of Fighters Finals, huling-huli ka na. Hangin mo'y malaki pa rin. Gusto mo sa finals kita hamunin? Katawa-tawa nga naman. Lihaw, kung aminin mo ang pagkakamali mo ngayon, hindi kita pagsisisihin. 10 taon ka nang naglalabat nagluluto, wala ka namang silbi. Si He Tianjun ang tunay na hari sa boxing world. Normal lang na hindi mo siya kayang talunin. Ngunit ikaw, para sa iyong dangal, ginaya mo pa ang titulo ng hari para takasan ng laban, lalong nakakadiri ang taong katulad mo. Suklam-suklam, katulad niyong lahat, kay bulag ninyo sa katotohanan. Dinadaya niyo rin ang sarilit kapwa, yan ang nakakasuka. Lihaw, ano ang sinabi mo? Hayaan mo na siya. Wala na siyang iba kundi kahambugan. Sayang lang ang pilitin. Wala nang pag-asa, Tianjun. Huwag na nating pilitin. Basurang katulad nito. Isang suntok mo palang bagsak na. Sayang lang ang oras sa pakikipaglaban sa kanya. Huwag na natin pansinin. Lihaw, narinig mo ba yon? Sa harap ng babae o ng madla, wala kang panama sa akin. Kaya mula ngayon, kapag nakita mo ako, iyuko mo ang iyong ulo. Ito ang tadhana mo. Wala kang choice kundi sumunod. Ang leon sa kagubatan. Bakit kailangan tumahol ang aso? Ang dragon sa karimlan. Bakit pakialaman ng langgam? Sa ring mamaya, ako ang iyong hahangaan. Gaya-gaya ka sa patay mong ina. Takbo ng takbo, parang duwag. Umarap ka sa nanay ko. Mali ba ako? Dati, ninakaw ng nanay ko ang lalaki ng nanay mo. Takot na takot ang nanay mo noon. Tumakbo ng nakatalikod. Pinilit ka pa niyang palakihin hanggang sa namatay sa pagod. Kung hindi ka talunan, ano ka? Kung tunay kang malakas, subukan mong suntukin ako. Sige, gusto mo palang mamatay, lalabag na rin ako sa patakaran. Ikaw ang mamamatay dito. Sino ang may lakas ng loob gumulo sa harap ng King of Fighters Cup? Sino ang may kapal ng mukhang manggulo sa Quan Huang Cup? Hindi ba't ito si Luo Feng, kilalang vice-presidente ng samahan ng boxing? Dumating nga siya. Ito ang unang malaking seremonya ng Great Xia Boxing. Gusto mong sumabak sa ring? Lumaban sa loob ng ring. Kung magkakagulo ka ng palihim, ikaw ay babansagan ng samahan ng boxing na permanente ng ipinagbabawal. Lihaw, maswerte ka ngayon. Bibigyan ko ng konting respeto si Presidente Shen. Kung hindi, sa suntok mong iyon kanina, patay ka na sana. Ikaw ang maswerte. Kung ayaw kong sirain ng 10 taong paghihintay sa paligsahan, kahit pa dumating si Shen Baishan ngayon, hindi kanya maililigtas. Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Inamak mo si Presidente Shen. Ako? Vice-Presidente Luo, isang tangang walang alam, hindi man lang nakasuot ng guwantes. Basura. Walang kwentang tao na di marunong lumaban. Ang tapang mong magmayabang sa harap ng Quan Huang Cup. Mga tamad ba ang mga gwardya ng Quan Huang Cup? Palayasin niyo siya. Sandali. Anong gusto mong gawin? Kahit ordinaryong tagahanga lang ako ng boxing, ano ang karapatan mong paalisin ako? Nakalimutan mo na ba ang batas ng boxing? Lihaw, tumahimik ka. Ang Quan Huang Cup ay pinunduhan ng samahan ng boxing at mga kilalang tao sa larangan. Si Vice-Presidente Luo ang may kapangyarihang magpalayas. Wala kang karapatang tumutol. 10 taon na ang nakalipas. May itinatag na tuntunin sa paligsahan. Sinumang tagahanga ng boxing na nagparehistro ng maayos, maaaring sumali sa Quan Huang Cup. Ngunit ito'y itinakda ng hari ng boxing. Iilan lang na mataas na opisyal ang nakakaalam nito. Paano mo nalaman? Dahil ako ang nagsabi ng mga salitang iyon. Kay lakas ng loob mo. Ang tronong ito ay espesyal na inihanda ni Chairman Shen para sa pagbabalik ng emperador ng boxing. Anong lakas ng loob mong hawakan ito ngayon?
bumaba ka na agad. Ang kapal mong hawakan ang trono ng emperador ng boxing. Lahat ng manununtok sa Daxia ay hindi ka palalampasin. Kahit hiwalay na tayo, maipapahamak mo pa rin ako. Ang pwestong ito ay para sa akin. Kung hindi ako uupo, sinong may lakas ng loob umupo? Kahit hindi ko alam kung paano mo nalaman ang agenda ng pulong, sinasabi ko sa'yo, ang tronong ito ay sagisag ng pinakamataas na karangalan sa Daxia. Kung maglakas loob kang umupo dyan, naghahanap ka ng kamatayan. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Puntahan mo si Shen Baishan. Para kanino ba inihanda ang pwestong ito? Li Hao, tumahimik ka. Maraming ginagawa si Chairman Shen. Kailangan mo pa ba siyang istorbohin sa maliliit na bagay? Vice Chairman Luo, hindi mo na kailangang tawagan. Hindi siya pwedeng maging emperador ng boxing. Bakit mo nasabi diyan? Dahil 10 taon na siyang taga-sustento lang, isang binubuhay na lalaki. Ano? Binubuhay pa rin pala siya? Vice Chairman Luo, ito ang dating asawa niya. Pagkatapos niyang magpakasal sa pamilya, nalaman niyang puro pagpapasustento lang ang alam, kaya pinaalis niya. Oh, Vice Chairman Luo, may hindi ka alam. 10 taon naging house husband si Li Hao sa pamilya namin. Ang mga kamay niya, bukod sa pagluluto, puro labada at pagwawalis lang ang alam. Wala siyang pangarap sa buhay. Hindi siya karapat dapat maging ama ng boxing sa Daxia, ang emperador ng boxing. Mabuti, hindi ka tanggap-tanggap ito. Ikaw isang simpleng house husband, walang trabaho, isang walang kwentang tao. Bumaba ka na sa trono ng emperador ng boxing. Kahit pumayag akong iwan ang pwestong ito, sinong may lakas ng loob umupo at sinong karapat-dapat? Siyempre ako ang karapat-dapat. Sino ka? Bumangon ka na. Iwan mo ang trono. Dilat ang mga mata mo. Sino ako? Ang maskara ng emperador ng boxing. Ikaw ang emperador. Ang mga tauhan mo ay bumabati sa pagbabalik ng emperador ng suntok. Maligayang pagbabalik emperador ng suntok. Maaari na kayong tumayo. Salamat, emperador ng suntok. Li Hao, nakita mo ba iyon? Gaano man kagaling ang pagsasalita mo, mabubulok ang mga kasinungalingan mo sa katotohanan? Li Tianjun, akala mo ba't paggamit ng maskarang itinapon ko ba at pag-upo sa trono ko, magiging ako ka na sa paglitaw ng katotohanan? Hindi ka ba natatakot na sa pag-akyat mo, mahuhulog ka at magkakalat? Katawa-tawa. Ngayon, isinuot ko ang maskarang ito at umupo sa tronong ito. Ako ang tunay na pinuno ng boxing world ng Daxia. Basura ka. Anong karapatan mong magsalita ng kalokohan dito? Pangahas mong kinontra ang emperador ng suntok. Ito'y paghamak sa buong boxing world ng Daxia. Mababasag ang mga buto ng sino mang manlalabag at ipapalayas sa Daxia. Li Hao, nahayag na ang tunay na pagkatao ng emperador ng suntok. Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka na at aminin ang kasalanan mo. Huwag mo akong idamay. Kahihiyan kayong magkabilang angkan. Humingi ng tawad, madadamay, Shen Yakin, ang angkan ninyong Shen ay hindi sapat para guluhin ako tungkol sa pagkatao ko. Sa pagdating ng Fist Emperor Cup, malalantad ang peking emperador ng suntok. Sa panahong iyon, mahuhulog ka sa tronong ito at magkakanda pira-piraso. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Li Hao, dahil paulit-ulit mong ginigipit ang kamay ko, hinahanap mo ito, hindi na ako magpapakumbaba. Black Leopard. Ito ang sikretong lakas sa ilalim ng boxing. Sumikat nitong mga nakaraang taon. Black Leopard, karapat dapat maging emperador ng suntok. May ganitong makapangyarihang alagad. Handa si Black Leopard sa utos ng emperador ng suntok. Black Leopard, inuutusan kita. Gamitin mo ang bakal mong kamao, basagin ang binti. Narinig kong hinamunya ang Black Panther ng harapan sa kapatagan at pinatay gamit ang mga kamay lang. Eksakto. Nakakatakot talaga? Black Panther, huwag kang magpigil. Teka, Anong problema? Takot? takot? Walang salitang takot sa aking diksyonaryo. Magaling ka pa ring magsalita. Si Black Panther ang madilim na kabayo sa ilalim ng boxing. Ikaw, walang kwentang hindi pa nakalabas sa kusina. Hindi mo kaya siyang talunin. Naman, likas sa tao ang katakutan. Hindi ito nakakahiya. Sige, hindi na kailangang kumilos si Black Panther. Baka masabihan pa, matanda ang nambubuli sa bata. Ganito na lang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa akin. Tapos umalis ka na. Bilisan mong umalis. Huwag mong abalahin ang Boxing Emperor Cup. Lumabas ka. Imposible yan dahil maskara lang ang kilala ninyo. Eh di sige, magpapalista ako ngayon para lumaban. Ipapakita ko sa inyo gamit ang mga kamao ko. Ang pinagmamalaki ng Boxing Emperor ay hindi lang sira-sirang maskara, kundi lakas para sumupil sa lahat ng bayani. Li Hao, Vice Presidente Luo, palista mo siya. Bata, pag-isipan mong mabuti. Kapag nasa entablado ka na, buhay at kamatayan ay di mo makokontrol. Kahit mamatay ka sa entablado, kasalanan mo yan. Kayo ang manood. Sino ang dapat sisihin? Kung ganun nga, ang Boxing Emperor Cup na ito ay aking mismong irerepaso. Ngayon, inaanyayahan ko ang unang
Nagsisimula na ang laban. Magsimula na tayo. Kalaban ng hari ng suntok. Ako na ang bahala. Ang tagal mo nang nasa entablado. Wala ka ng panahon para lumaban. Basura kang tao. Bakit mo ako sinisigawan? Kung hindi naging mabait si Black Panther, maaring mabali ang buto ni Li Hao sa suntok na ito. Ulok na daga. Tingnan natin kung saan ka magtatago. Rift Punch. Ito ang huling technique ni Black Panther. Natalo si Li Hao. Siya pala. Kahit mamatay siya ngayong araw, kasalanan niya rin ito. Nailabas na ni Black Panther ang huling technique. Ayaw pa ring sumuko. Gusto mo bang mamatay? Tapos na ang pagpainit, bumaba ka na ngayon din. Ano? Isang suntok lang niya, napatumba si Black Panther. Paano ito nangyari? Paano niya nagawa? Hari ng suntok ko. Napakalakas talaga niya. Ako. Ano ba yang ako? Ako mo dyan? Hindi mo man lang matalo ang tagalaba at tagaluto. Dahil sa'yo, nabastos ako. Umalis ka na. Bakit ganon? Walang may lakas ng loob na sumampa. Ikaw, bakit hindi ka sumampa? Baguhan lang, sa ilalim ng lupa ang natalo mo. Gusto mo ba akong makalaban? Masyado pang maaga. Ang susunod na kalaban, sumampa na. Ramdam ng Thunder Hand. Talagang Thunder Hand ang dating. Ang mga suntok, parang kidlat ang bilis. Hindi ko maaninag ng maayos. Bumaba ka. Anong ginagawa mo dyan, referee? Nagwagi. Li Hao. Di ko inakalang makikita kita muli pagkaraan ng 10 taon. Si Li Hao pala'y may tinagong kakayahan. Hindi ko papayagang magmalaki pa siya. Kailangan kong humanap ng paraan. Si Presidente Luo ayaw ni His Majesty na pagsabay ng laban kay Li Hao. Ipinagpapaliban muna ang laban. Ginoong Li, pahinga muna tayo ngayon. Hindi ako pagod. Li Hao, hindi pwede yan. Batas ito sa paligsahan. Baka bigla ka na lang matalo. Sasabihin mo pang hindi ka pinapahinga. Ayos lang. Kung pagod ka, magpahinga ka. Ginoong Li, tagahanga kita. Ang galing-galing po ngayon. Uminom ka muna ng tubig. Paniguradong ikaw ang magwawagi. Salamat. Tapos na ang pahinga, ipagpapatuloy na ang laro. Daxia Boxing Team, kampiyon sa boxing na si Fu Tianlong. Pakituro naman ang teknik mo. Ang dibdib ko. Magsisimula na ang laban. Nakatanggap kaya ako ng lason kanina? 7 sugat na suntok. Sandali. Suntok 7 sugat. Hindi na kaya ni Li Hao. Si Fu Tianlong ay isa sa 4 na dakilang hari ng boxing sa Daxia. Hindi siya katulad ng nakaraang boksingero. Paano niya ito masasangga? Hoy bata, kakaunti lang sa Daxia ang makakasalo ng suntok kong ito. Kahang mamatay ka ngayon, karangalan pa ring matalo sa akin? Suntok 7 sugat. Li Hao, ang pulbos kong pampatid ng ugat ay kayang pumuksa ng mga ugat ng sinumang boksingero sa ilang segundo. Pag pumilit kang lumaban, mas mabilis kang mamamatay. Tingnan natin kung paano ka makikipaglaban ngayon. Li Hao, kung hindi mo siya kayang talunin, sumuko ka na. Isang suntok lang yan. Mamamatay o manganganib ka. Li Hao, sumuko ka na agad. Kung hindi, papatayin ka ng hari ng boxing. Dadumihan mo pa ang ring. Li Tianjun, walang hiyang salbahe ka. Pinapalason niya ang tubig ko. Nalason? Nalason? Anong ibig mong sabihin? Li Hao, ang kapal mo. Mahina ka na nga. Nangahas kang siraan si Panginoong Fisking. Wala ka talagang hiya. Kung talagang gustong patayin ni Panginoon Fisking, ito'y malaking insulto sa Fisking Cup, panlalait sa Fisking. Kung maulit pa ito, naniniwala ka ba? Papaalisin kita sa kompetisyon. Pagkatapos ng 2 laban pa, karapat dapat kang mamatay sa suntok ni Fu Tianlong. Sino ang mag-aakalang lason pala ang dahilan ng talo mo? Dapat mong sisihin, ikaw mismo sa pagsalubong mo sa akin. 7 ganap na wasak na suntok. Ginamit ni Fisking Fu ang kanyang patok na teknik. 7 ganap na wasak na suntok, tapos na si Li Hao. Li Hao, paalam. Ang nagwagi sa kompetisyon ay... Sandaling. Pulbura ng pagkaputol ng meridian. Paano niya natagalan ang huling atake ni Fu Tianlong? Li Tianjun, mukhang hindi mo alam ano. Sa antas ko ng pagsasanay sa boxing, nakaya ko ng kontrolin ang bawat parte ng katawan at ilabas ang lason sa sistema. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Bilisan niyo at tapusin ang laban. Bata, titingnan kung kaya mo pang hadlangan ang pangalawang atake.
7, patay. Lakas ng pulgada, Pagbagsak, suntok. pagbukas ng langit. Yamang walang sumusubok, ikaw na ang susunod, ako mismo ang papatay sa iyo. Ilang laban lang ang nasalihan niya. Gusto mong hamunin ang hari ng boxing? Li Hao, masyado kang nagpapantasya, hindi ba? Mga ligaw na pangarap. Ang Boxing King Cup ay may defending champion sa loob ng ring. Tanggapin ang hamon ng mga boxing elite para mapatunayan sa libu-libong tao. Doon mo lamang makakamit ang titulong hari kung hindi man lang siya maglakas loob lumaban. Anong klaseng hari ng boxing siya? Todo, daig ni Li Hao ang lahat ng mga bayani, bagamat hindi pa siya nakakalaban ng marami. Pero pagkatapos ng ilang rounds na ito, lahat ng nakalaban niya ay mula sa Great Xia, ang pinakamalakas sa nakaraang 10 taon. Taro, hagkaktinsin lang dikit yin sa inan ni boxing ay may maskara. Hindi ni gawago yan ang hakbang. Hari ng boxing dahil si Ginoong Li Hao matagumpay na naipagtanggol ang kanyang titulo, dapat ikaw na ang susunod para umakyat sa entablado at labanan siya. Kung hindi, kapag lumabas ito, iisipin ng labas ng mundo na ang hari ng boxing ng Great Xia. Pagkatapos ng 10 taon na ito, hindi man lang maglakas loob umakyat. Gusto ko sanang lumaban, ngunit nagsimula agad ang laban. Marami pang naghihintay sa waiting area. Kung tatanggapin ko ang hamon niya ngayon, hindi ito magiging patas. Hindi talaga ito patas. Great Xia Boxing King Cup Panay. Talagang masigla. Sino ang nangahas gumawa ng gulo dito? Ako ang numero 1 master ng karate, Inoue Heisei, kumakatawan sa Western Boxing Association para hamunin ang inyong hari ng boxing. Malugod nating tanggapin si Heisei, Pangulo ng Samahang Boxing ng Kanluran, hari ng karate. Paano siya nandito? Ginoong Heisei, kung kayo'y hamon sa mga boksingyero ng dakilang Xia, dapat sa internasyonal na paligsahan kayo lumaban. Hindi yung bigla na lang sumulpot at sakta ng aming mga manlalaro. Ang dignidad ay ipinaglalaban sa lakas. Kung hindi ako nagpakalayo nung nakaraan, hindi sana nakuha ng Xia ang korona. Ngayon ako'y bumalik na at dapat na mabawi ang titulo. Inoue Heisei, ang ama mo ay si Inoue Longyu, di ba? Sino ka ba? Anong pakialam mo? Wala talaga. Nung bisitahin ko ang inyong samahang karate, hinamon ako ng ama mo sa loob lang ng 10 segundo. Natalo na siya sa akin. Natalo lang ang ama ko sa isang tao sa tunay na hari ng boxing. Hindi nga ikaw ang hari ng boxing. Ako nga, pero walang naniniwala. Hindi siya. Ang tunay na hari ay si Tianjun. Narito mismo. Tama na nga, ako ang hari ng boxing ng dakilang Xia. Ang maskarang ito, ang patunay ng aking pagkatao. Ako si Odi, suntok lang ang basehan. Di ko kinikilala ang maskara mo. Kung di mo ako kayang talunin, kahit may korona ka, basura ka pa rin. Wala yan. Ngayon, 4 ang ilalaban ninyo. 4 din sa amin. Ang huling tumayong nag-iisa sa ring. Siya ang tunay na kataas-taas ang hari ng boxing ng inyong dakilang Xia. Haring suntok ng hilaga na si Odi, anyayahan ng hari ng boxing ng Xia. Umakyat ka at mamatay. Para sa mga basurang tulad mo, ako lang sapat na. Aray kamay ko. Basura?
Ito ang inyong Daxia boksingero. Bakit lahat sila mahihina at marupok? Ji Pingcheng, hindi ko kailangan ang tatlo ninyo. Ako lang mag-isa. Kaya kong durugin lahat ng basura sa Daxia at ibagsak silang lahat. Ito ang boksingero ninyo. Isang suntok lang ay tumba na. Sobra pa ang tiwala ko sa mga boksingero ninyo. May 3 pang pagkakataon kapag natalo kayo. Mula ngayon, ang inyong Daxia Boxing Association ay bubuwagin na. Kayong mga taga-Daxia, hindi karapat dapat mag-boxing. Katalo na kayo ng dayuhang boksingero, Boxing Emperor. Bakit hindi ka kumilos? Boxing Emperor, magpakita ka na. Ipakita nyo sa kanila ang ating Daxia Boxing Emperor, ang pinakamagaling sa buong mundo. Litin Jun, hawak mo ang maskara ko. Kung takot kang lumaban, aminin mo na. Ngayon pa nga mga dayuhang kampiyon ang nanggunguna na sa ating boxing arena ng Daxia. Natatakot ka pa ring lumaban? Nanonood lang. Lihaw, anong alam mo? May plano ang Boxing Emperor. Ang tunay na master, laging huli kumilos. Tama, ang 4 na ito ay kilalang dayuhang kampiyon. Kung mali ang diskarte, kahit si Boxing Emperor pa ang lumaban, baka hindi niya kayanin ang 4 na round na laban sa arena. Tigilang ang kalokohan. Mukhang ang martial arts ninyong Daxia, pati ang Boxing Emperor ninyo, pare-parehong duwag. Lahat kayo'y mga duwag. Walang kwenta. Kung ganito na lang, kung walang lalaban sa inyo, simula ngayon, ang Daxia Boxing Association ay bubuwagin na. Sa tingin ko, ang mga Daxia boxer ay sobrang nakakahiya. Masasabi ko pang kahit yung maliit na bansa sa timog, kayang durugin kayong lahat. G. Inoue, dapat sa bansa nyo tayo lumaban. Ang #1 boxing champion na Boxing Emperor hindi nalilitaw sa Daxia. Teka, kung takot lumabas ang peking Boxing Emperor, ako na lang. Kung matatalo ka, mawawala ang dangal ng aming Daxia. Nakakahiya naman. 10 taon na ang nakalipas. Tinuya ang Daxia dahil hindi marunong sa boxing. Ako ang unti-unting nagpatunay sa pandaigdigang entablado para sa boxing ng Daxia. Itinaguyod ko ang kinabukasan. Litin Jun, akala ko'y gagamitin mo ang maskara ko upang magkaroon ng kalahati ng aking diwa. Ngunit hindi ko inakala na ang Northern Fist King ay makakapagpatahimik sa iyo. Kung ganito nga, gagamitin ko ang aking mga kamao upang gisingin kayo. Ang boxing ay puso't palakasan din. Bakit sila magagaling sa boxing samantalang tayo'y hindi? Kung ayaw ninyong lumaban para sa kinabukasan, ako ang gagawa. Parehong-pareho talaga. Lihaw, ang ring ay hindi iyong personal na entablado. Wala kang karapatan ngayong lumaban. Meron siya. Bawat boksingero ng Daxia ay may karapatang lumaban. Tama si Ji Lihaw, hari ng suntok. Hindi ito tungkol sa maskara, kundi sa lakas. Ji Pingcheng, hamunin, ituloy. Luo Feng, tumahimik ka. Isang vice-presidente ka lang. Wala kang karapatang magpasya. Vice-presidente Luo, 3 pagkakataon na lang. Kapag natalo tayo, wala nang pag-asang manalo. Kung duwag kayo, manahimik na lang kayo. Sumusuporta kami kay Ji Lihaw. Nakatayo lang kayo nang walang ginagawa. Sumusuporta rin ako kay Ji Lihaw. Ginamit niya ang kamao para sa kinabukasan ng Daxia. Ndoy, ang kaluluwa ng boxing ng Daxia. Ji Lihaw, para sa Daxia, tanggapin mo ang hamon. Jili, tanggapin mo ang hamon para sa Daxia. Tumigil kayong lahat. Lihaw, pumasok ka sa arena. Paano kung matalo tayo? 3 pagkakataon na lang meron tayo. Sino ang may pananagutan? Basta't may lakas tayong lumaban. Kahit matalo tayo, mas mabuti yon kaysa sumuko ng walang laban. Di ka pa nakikipaglaban, nagsasalita ka na ng talo. Magdudulot ito ng maling akala. Mga boxing champion ng dakilang Siam ay mga duwag pala. Vice-Presidente Luo, kaya kong talunin silang mag-isa. Tumahimik ka. Nakasalalay ang dangal ng dakilang siya sa laban na to. Ikaw na isang baguhan, saang karapatan mo ginagawa yan? Ang inyong kamahalan, ang hari ng boxing, taos-puso kong hinihiling ang pagkakataong lumaban upang ibalik ang dangal ng boxing sa dakilang siya. Ikaw? Ang inyong kamahalan, ang hari ng boxing, anuman ang mangyari, estudyante pa rin po kayo. Ako'y inyong direktang alagad sa loob ng 10 taon. Walang sino man dito ang mas karapat dapat lumaban kaysa sa akin. Tama. Si Miss Shen ang direktang alagad ng hari ng boxing. Sa kanyang paglabas, meron pa tayong tsansang manalo. Sige, Yaking, para sa dignidad ng boxing ng dakilang Siya, gamitin mo ang 10 taon ng kasanayang itinuro ko at ipakita mo ng buong husay. Naniniwala ako sa iyo. Sige, maging bilang, kasintahan o alagad, hindi kita bibiguin. Shen Yaking, hanggang ngayon, iniisip mo pa bang itong duwag ang iyong guro? Lihaw, ikaw ang kailangang magising. Ngayong nasa peligro ang boxing ng dakilang Siya, nanlilinlang ka pa rin ng mga tao at walang katuturang panggigipit. Ano ba talaga ang motibo mo?
May taingat mata ako, tama o mali. Kaya kong kilalanin ang katotohanan. Hindi ko kailangan ng kalokohan mo rito. Shen Yaking, dahil ipinaglaban mo ang dakilang siya, paalalahanan kita ng huling beses. Sa loob ng 10 taon, galaw ng paa at teknik ang iyong pinaunlad. Huwag kang umasa sa suntok lang. Gamitin mo ang galaw ng paa para manalo. Yun lang ang tsansa mong manalo. Wala kang pakialam. Direktang alagad ng hari ng boxing ng dakilang siya, si Shen Yaking. Hinihiling ang pagkakataong lumaban. Mukhang wala nang natitira sa dakilang siya. Babae pa ang pinapalaban para sa dakilang siya. Paano na sila lalaban? Direktang alagad ng hari ng boxing, hindi ko inakalang ganito. Kahina-hinalang babae ang alagad niya. Kung ganyan lang din, uwi na lang tayo at doon tayo lumaban. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas. Sobra ka na? Kung ikinasisihan mong hamakin ng mga babaeng boksingero, ikaw na basura. Hindi karapat-dapat makalaban sa akin. Hindi ka tatanggapin ng dakilang siya sa iyong kabastusan. Ano ang sinabi mo? Sige, Ginoong Odi, narito tayo para magboxing, hindi mag-away. Yamang may ipinadala na ang dakilang siya, makipaglibang ka na lang sa babaeng ito. Ipamalas mo sa mga tao ng dakilang siya na ang kanilang mga kakayahan sa boxing ay basura lamang. Laban, magsimula. Napakawalang galang nito. Basagin mo ang ilong niya, gawin mo siyang bagong tao. Tama. Ibubugbog kita ng luhan mamaya. Huwag mo akong sisihin. Sige, Hija, papaunahin kita ng isang suntok. Huwag mong sabihing inaapi kita. Ang lakas niya ay nakakagulat. Ang bilis pa ng mga galaw. Ito ang tunay na kagalingan ng hari ng boxing. Basta manalo si Bibi, Shen sa laban na ito, at makakuha ng 2 panalo ang hari ng boxing, matatapos na ang laban na ito. Kahit 10 taon nang nag-aaral ng boxing si Shen Yaking, kailangan pa niyang pagbutihin ang lakas sa teknik ng suntok. Hindi problema ang pagpanalo kay Odi. Pero kung makalaban niya si Taiba, delikado ang kalagayan niya. Babay, tapos ka na? May problema. Shen Yaking, umilag ka agad. Kinakaya ni Miss Shen. Grabe ang lakas ni Odi. Daxia Boxing? Patatalo ba tayo sa dayuhang kampiyon? Papatalo? Ang mga Daxia boxer ninyo, puro palabas lang, basura. Mga Daxia boxer, hindi puro palabas. Shen Yaking, uminahon ka, huwag magpaasar. Pansinin ang suntok niya. Bumibigay ang kanang balikat doon siya mahina. Parang tigreng nahulog sa lambak, isang dragon sa kailaliman. Gamitin mo ang teknikang iyon. Shen Yaking, panalo tayo. Inoue Heisei, mukhang hindi naman magaling ang boxing champion na dala mo. Ni hindi nga niya matalo ang estudyante ko. Nais pa ring makipaglaban sa akin? Imposible ito. Imposible ito. Mas malakas ang suntok ko kaysa sa'yo. Paano mo ako matatalo? Hindi basta-basta ang great siya boxing. Anong karapatan mo? Hindi ako naniniwala. Kung may bayag ka, laban ulit. Tama na, Ginoong Odi. Ang talo ay talo. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng great siya dahil sa kawalan ng disiplina sa Western boxing? Kuya 8. Hindi ako naniniwala. Bumaba ka. Yaking, magaling. Siyempre, nasa nagturo sa kanya iyan. Shen Yaking, may utak ka ba o wala? Ako ang nagturo sa iyo. Ikaw ang nagturo sa akin. Lihaw, ikaw ang walang utak sa tingin ko. Akala mo ba sa pagsigaw mo sa tabi, mananalo si Yaking? Sino ang nanalo dito? Siya, si Shen Yaking, ang nakakaalam sa puso niya. Sige, tanungin natin si Yaking. Yaking, ang 10 taon kong pagsasanay sa iyo ba? O ang pagsisigaw ni Lihaw sa tabi ang dahilan ng panalo mo? Siyempre, sa 10 taon mong turo, anong kinalaman mo dyan? Tangang-tanga ka, Shen Yaking. Diskarte lang ang meron ka. Kung magmamadali ka sa laban, matatalo ka talaga. Tumahimik ka. Hindi kita kailangan para turuan ako. Yaking.
Sa susunod na laban sa Boxing Overlord, gawin mo lang ang dating estilo mo. Tandaan mo, sa galaw ng paa at teknik mo, panalo ka sa susunod na round. Mali, iba ang Boxing Overlord kay Udi. Mabilis at mabagsik siyang sumuntok, pero hindi kasing lakas ni Udi. Kung puro depensa ka lang, matatalo ka agad. Sa laban na ito, kalimutan mo ang depensa mo. Iyon lang ang pag-asa mo. Tama na yan, Lihaw. Ginang Shen, bago magsimula ang laban, may paalala ako sa iyo. Ang teknikang boxing ni Taiba, bawat galaw ay nakamamatay. Kapag nagsimula na, kakaunti lang ang makakapigil sa kanya. Kung natatakot kang mapatay ni Taiba, maaari kang sumuko ng maaga. Kaya ni Yaking talunin si Audi? Siyempre kaya niyang talunin si Taiba. Yaking, tandaan mo ang sinabi ko kanina. Huwag mong subukang saluhin ng direkta. Hindi. Tama na yan, Lihaw. Alam kong ginagawa mo ito para sa Daxia Boxing Arena, pero hindi mo kayang pantayan ang gabay ng Boxing King. Marunong ako lumaban. Nagsisimula na ang laban? Yaking, huwag kang matakot. Maliit ka pero mabilis. Samantalahin ang bilis para sumuntok. Ginoong Lihaw, ano ang masasabi mo dito? 3 suntok na lang di na makakayang ni Shen Yaking. Isa. 2. Binibining Shen, umilag ka agad. 3. Yaking, anong ginagawa mo? Pantay ang bilis mo sa akin, pero mas malakas at magaling ang suntok mo. Pero takot kang makipagsuntukan sa akin. Kung hindi, baka hindi kita matalo. Referee, ideklara mo na. Nahulog na siya. Taiba, panalo. Direktang tinuruan ng hari ng boxing. Naubusan na siya ng lakas agad. Ang lakas masyado ng kalaban. Panginoong hari ng boxing, bakit hindi ka pa sumasampa? Eksakto. Li Tianjun, ang bagsak sa entablado ang... Anong lakas ng loob mong nandito ka pa? Lihaw, ang pag-aayos ko ng mga bagay. Wala ka sa posisyon para rito. Ganitong uri ng basura. Ginagawa ko lang ang kinaugalian. Pumasok na sa ring ang hari ng boxing. Panginoong hari ng boxing, ipaghiganti si Miss Shen. Hari ng boxing. Hari ng boxing. Ay, ang pagbubunyi ay napakadakila. Nagtataka ako kung ikaw, dakilang siya, Boxing King, may sapat na lakas. Ano ba ang alam mo? Malalaman mo rin agad. Laban, magsimula. Ginagalaw mo ba ang pangangiliti ko? Diba? Do I kiting tayo pigil? Lubusan yung lumaban? Hindi ko kailangan ng paalala mo, ha? At hindi ko matiis ang panoorin ito. Hindi ba't malakas ang Western boxing? Sige na, suntukin mo ako. Nagwagi, dakilang siya Boxing King. Li Tianjun. Lihaw, nakita mo ba yan? Ito ang tunay na lakas. Walang kasing galing sa akin ang mga boksingerong kanluranin. Kahit pa dumami sila, basura lang ang mga yan. Talaga, Li Tianjun, kung tunay kang malakas, bakit hinayaan mong umiwas lang si Shen Yaking? Pero sinunod mo payo ko na tumigil sa pagdepensa. Anong sinabi mo? Yung estilo mong panlaban kanina ay sugestyon mo. Nakakaintriga. Di ko inasahang may karapat-dapat kalaban sa Great Xia. Lihaw, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Malinaw na ako ang nanalo. Di ka man lang lumaban ng maayos. Nais mo pang agawin ang tagumpay ko. Wala ka bang hiya? E di ipagpatuloy mo. Hintayin mong makarating sa finals, saka ka magmalaki. Ginoong Kangya, iyo na ang susunod na laban. Changlan Boxing Club, Kangya? Si Kangya ng Kanglan Boxing Club. Di ba't pamilya nila ay hindi sumasali sa laban? Bakit kasama nila si Inoue Heiho ngayon para hamunin ang gym ng Great Xia? Saan galing itong siga na to? Mamas boy pa rin, nakikipaglaban na agad. Tingnan mo iyang kahabag-habag na itsura. Isang tingin pa lang walang kwenta na. Mayabang ang sino mang magsalita ng ganyan sa harap ko. Ang susunod na pupuntahan pagkatapos ng laban ay ang krematoryo. Ano ba ito? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka at aminin ang pagkatalo. At pwedeng mabuhay ka pa. Lumabas ka. Li Tianjun, payo ko sa'yo para sa laban na to, mabuting mag-ingat ka. Kung magpapabaya ka, mabubuwis lang ang buhay mo. Kilala mo pala ang Kanglan Boxing Club. Sino ka talaga? Katawa-tawa. Walang tao sa mundo ang makakakuha ng buhay ko. Hindi pa sila'y pinapanganak. Dilat ang mga mata mo at panooring mabuti kung paano ang sinasabi mong baliw ay ginawa kong demonyo sa paghataw ko. Sayang ang magagandang salita sa taong sawi. Simula na ang laban. Ano? Hindi ka mga hasumatake? Si Inoue Heisei, itong mahinang daladala mo. Pampuno lang ng bilang. Di ba?
Pasensya na, wala talaga akong interes sa'yo. Hayaan mo siyang lumaban, labanan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Kung takot kang lumaban, huwag na. Magpapalit ng kalaban sa huling minuto. Walang ganyang exception sa mundo ng boxing. Vice Presidente Luo, ayos lang. Takot sigurong hindi nila ako kayang talunin. Kaya si Li Hao ang pinag-iinitan ninyong duwag. Hindi dahil sa pagpili sa'yo, hindi takot. Ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. Kahit na hindi ka mahina. Pero ang gusto kong labanan ang pinakamalakas na mandirigma sa laban ng boxing. May sira ba kayong mga kanlurang mandirigma sa utak? Sang lalaking panambahay, pinakamalakas raw? Mga boksingerong kanluranin? Wala rin kayong kwenta. Li Tianjun, mukhang wala kang alam. Ang ilang tao walang ranggo. Hindi ibig sabihing mahina. Hindi lang sila sumasali sa paligsahan. Ngunit ang lakas nila, libo-libong beses na mas malakas kesa sa rankings. Kung gusto mong sumali sa Azure Family, nangungunang 10 sa mundo ang minimo. Ano ba tong Azure Boxing Association na to? Kung hindi ka kikilos, ako na ang mananakit sa'yo. Ay niyang galing ng Boxing King. Agad niyang dinomina ang kalaban. Pangkaraniwan lang pala ang Azure Boxing Association. Walang kalaban-laban sa Boxing King. Yun na yun, walang kalaban-laban. Nakakainip naman ang laban. Ang dakilang Boxing King ng Great Xia. Ganito lang ang kaya. Lubos kitang binigo. Hindi ka papatay? Anino? Walang nakakatakas sa nakamamatay na sakal ni Ji Kangya. Daldal, tumigil ka sa pagkalito. Bilis, para sa Boxing King ninyo, ihanda ang libing. Magtanong ka at baka buhayin kita. Panaginip mo yan. Oo na. Mataong Chen Fist Association. Araw-araw nakikipaglaban sa mababangis na hayop. Tanging ang mga tunay na nakaliligtas ang makakapasok sa Chen Fist Association. Noon, si Ji Kangya at isang 10 metrong sawa ay naglaban ng patayan. Sa huli, siya ang nakaligtas at natutunan ng teknikong ito. Mula noon, wala nang kapantay. Tianjun Liao, di mo ba sinabing malakas ka? Sagipin mo na siya agad. Kung di mo kaya umayaw ka na, ang pagmamadali kong pakialam sa laban ay kawalang-galang sa diwa ng boxing at sa tuntunin ng mundo ng boxing. Pero kung di mo siya sasagipin, mamamatay siya. Desisyon niya ito. Iginagalang ko ang nais ng bawat boksingero. Aminin mo, ang inyong Great Xia Boxing ay basura. Tingnan niyo ang hari na yung boxing. Tinalo ng aming si Ji Kangya para siyang patay na aso. Mas mabuti pa ang sandbag. Sa 10 segundo, babaliin ko ang leeg mo. Imposible. Ako ang hari ng boxing. Hindi ko kaya. Tigilan mo. Hinto na. Kung ipipilit mo, may mamamatay. Huli na. Luosang. Patay na ang hari na yung boxing. Ako'y umaayaw. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Dahil ikaw ang hari ng boxing, dapat mamatay ka sa loob ng ring. Walang pag-ayaw dito. Hindi ako ang hari ng boxing. Nakita ko lang ang maskarang yon. Hindi talaga ako ang hari. Pakawalan mo ako, umaayaw na ako. Pekeng hari pala siya. Basura, hindi karapat dapat mamatay sa kamay ko. Li Tianjun, anong ibig mong sabihin kanina? Ngayong araw na ito, kailangan mong magpaliwanag sa buong mundo ng Great Xia Boxing. Li Tianjun, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Ngayon dapat kang magpaliwanag sa buong mundo ng Daxia Boxing. Alam mo ba ang parusa sa pagpapanggap na hari ng suntok? Ano ang mga parusa? Hindi. Sinabi ni Tianjun yon para iligtas ang buhay niya. Tianjun, sabihin mo, hindi ba tama yon? Anuman ang dahilan. Basta't ibaba niya ang ulo. Hindi na talaga siya pwedeng maging hari ng suntok. Totoohan man o hindi, siyang pagkakataon na lang yung natitiri. Magpadala agad ng kalaban. Pagkatapos ng laban, ang titulo ng hari ng suntok ay hindi na sa Daxia. Peke na hari ng suntok, paano nangyari ito? Tianjun, bakit mo ako nilinlang? Yaking, pakinggan mo ako? Lumayo ka. Ayaw kong marinig yan. Shen Yaking, sinabi ko na sa'yo noon pa. Sayang lang at hindi ka naniniwala. Lin Hao, anong ipinagmamalaki mo? Tapos na ang Daxia. Matagal nang humahamon ang mga banyagang boksingero. Bakit hindi pa lumalabas ang tunay na hari ng suntok? Nandito na ako sa simula at simula pa. Hindi mo lang ako pinaniwalaan. Ganito na nga ang nangyari. Nagpapanggap ka pa rin? Tanungin mo sila. Sino ang maniniwalang ikaw ang tunay na hari ng suntok? Hari ng suntok? Titulo lang ito mula sa mundo. Ang tunay kong lakas o kahinaan, hindi kailangan ng patunay.
Narito ngayon ang lahat ng dalubhasang boksingero. Kung ako ay manalo, ako ang magiging pinakamalakas. Mabuti. Magandang pananalita. Ang pinakamalakas. Ginoong Linhao, sa dinumangalan ng Daxia Boxing Association, inaanyayahan kitang lumaban para sa Daxia. Kung ikaw ay manalo, sa nangalan ng Daxia Boxing Association, itatama namin ang iyong pangalan. Hindi kailangan. Nais ko lang bawiin ang nararapat sa akin. Luosang, sabi ko na isang huling pagkakataon na lang kung kayo ay matalo, ang inyong Daxia Boxing Association ay buwag na simula ngayon. Ginoong Linhao, may tiwala ka ba? Hari ng suntok ng Daxia, Linhao, tinatanggap ko ang hamon. Ang unang suntok ng Daxia, tinanggap ni Linhao ang hamon. Sana'y matagalan ka sa akin para patas ang laban? Ganito kita lalabanan. Binabastos mo ako. Linhao, anong ginagawa mo? Labanan ito ng buhay o kamatayan. Sino ang may pakialam? Nagpapasikat lang yan. Mamatay man, kasalanan niya yan. Mas mabuti pa yan kesa sa impostor mong Boxing King. Li Tianjun, ang pagpapanggap mong Boxing King, pagkatapos ng labanan, babawian kita ng dahan-dahan. Linhao, bakit? Ikaw ang nakinabang sa lahat. Maghintay ka lang, hindi ko to palalampasin. Ang laban, magsimula. Anong klase itong teknikang boxing? Parang paghagis ng sawa, walang ingay. Linhao, ito ang bunga ng kayabangan mo. Hindi ka hihinaan ng kalaban dahil nakapiring ka. Huwag kang maawa. Linhao, ikaw ba talaga ang Boxing King? Pero kung oo, bakit mo itinago sa akin sa loob ng 10 taon? Ito ang suntok ng naglilipad na dragon. Pinakamatinding labanan noon 10 taon. Inarap ng Boxing King ang mas malakas. Gamit ang teknikang ito, nahimas ng huling ngunit nauna. Naglunsad ng nakakilakbong lakas at nagbago ang takbo na ipadpad ang kalaban palabas ng arena. Maaari kaya siya na nga ang Boxing King. Pananakit na asul na dragon, ayon sa dakilang hari ng boxing. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa boxing, maliban sa kanyang sarili. Tanging ang pambihirang henyo lamang. Ang suntok mong ito, dahil sa ayos masyit po lakas pa na sa aking nasalubong na malaking pythons. Kung sa mga ako na nagkakamali, ang suntok mo kanina, hinanda mo pa ginamit ang buong lakas mo? Ang pag-aaral ng boxing ay hindi para pumatay ng tao. Bakit kailangang magpatayan? Ang boxing ay hindi din para sa pagpatay. Mabuti. Matagal na akong hindi nakakasalamuha ng katunggaling kagaya mong nakakapukaw sa akin. Ikaw, ang karapat-dapat sa buong lakas ko. Alam lang ng iba na nakaligtas ako sa malaking python, pero hindi nila alam na sa loob ng 10 taon, nakapatay ako ng baboy ramo ng walang armas. Ngayon, ikaw ang unang nagpilit sa akin na gumamit ng asul na suntok. Kahit matalo ka, may ipagmamalaki ka pa rin. Asul na suntok. Ang lakas nito ay 41 libra. Nag-iisa niyang nilibot ang malawak na gubat. On pinatay ang hari ng baboy ramo. Lisa, kahit gaano kalakas, ang lakas mo kay hari ng baboy ramo. 4,000 libra lang. Sa mga profesional ngayon, mga lampas, 2,000 libra ay bihira ring makita. Lisa, magdudusa siya sa kayabangan at magbabayad ng masakit na halaga. Lisa, mag-ingat ka. Ate Luo, tapos na ang laban, maghanda kayong buwagin ang Great Xia Boxing Association. Ang nagwagi ay Linhao. Basura at kay basura. Isang pagkakataon na lang ang natitira. May iba pa bang kayang lumaban? Aminadong malakas ka, pero hanggang dito ka na lang. Inoue Heisei, ang henyo sa martial arts ng pamilyang Inoue. Ang paligsahan noong 10 taon nakalipas, ang pamilyang Inoue ang gustong palahukin si Heisei. Nagretiro lang siya noon, kaya hindi siya nakasali. Dapat nga siyang magpasalamat kung hindi siya nagretiro noon. Pinatay ko na sana siya noon pa. Ginoong Lee, hinahangaan ko ang tiwala mo. Sayang, ako ang kalaban mo. Ginoong Lee, sabi mo hindi pampatay ang martial arts. Hindi ako sang-ayon. Ang mga kamao ko'y pinalakas sa bangkay. Ang sayo'y hindi pa nasusubok. Paano mo ako mapapantayan? Malalaman mo mamaya kapag sinubukan mo. Kung ganon, magsimula na ang huling laban. Teka. Inoue Heisei, anong balak mo ngayon? Ang mga Great Xia boxer ninyo, lahat basura. Walang kwenta ang lumaban. Ginoong Lee, ang pamilyang Inoue sa martial arts, iisa lang ang lalabas na buhay sa ring. Kung gusto mo kaming labanan, lagdaan mo ang kasunduang kamatayan.
kasunduan sa buhay at kamatayan. Si Inoue Heisei, hindi mo hinahamon ng dojo. Ang Daxia ang pakay mo. Vice Presidente Luo, anong kaibahan ng kasunduang ito sa kamatayan? Alam ko ang patakaran ng King of Fighters Cup. Walang pananagutan sa buhay o kamatayan. Siyempre magkaiba. Ang patakaran ng King of Fighters Cup ay paglabas ng buong lakas ng manlalaro nang walang pagsasantabi. Ngunit ang kasunduan ng pamilyang Inoue sa pagitan ng dalawa, isang tao dapat ang mamatay bago matapos. Paano ito paligsahan? Note, sinabi ko na, ang estilo kong ito ay nakamamatay. Kung takot si Li Hao, pwede pa siyang umatras. Hindi ko pinipilit ang kahit sino. Ganun ba? Nagkataon naman, hindi rin ako tumatanggi sa hamon. Nababaliw ka na. Pumirma ka sa kasunduan. Paano kung... Walang paano kung sa aking mundo, walang talo at walang kamatayan. Sige, Luo-san, magsimula na tayo. Li Hao, anong ginagawa mo? Si Inoue Heisei na ito, galing sa libu-libong patayan. Li Hao, naiisip mo ba ang lahat nito? Walang kailangang pag-isipan. Magsimula na. Ang laban. Magsimula. Huwag kang magulat. Ang lakas ni Ginoong Heisei ay napakamakapangyarihan. Basta't makaisang suntok lang siya, matatalo siya. Ganun ba? Hindi ko na rin kailangang magpigil. Ang mga damit niya ay may bigat na 100 kati. 100 kating bigat. Sa loob ng maraming taon, suot niya ang mabibigat na damit na ito. Ito dati niyang damit sa bahay si Li Hao. Sa pag-iisip ko sa 10 taon, wala akong nagawa para sa kanya. Kahit isang damit ay hindi ko nilabhan. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, hindi sana ako nauto. No, sige, nakasyanan. Katulad sa mo sa Mir, kakaunti lang ang nagpupumilit magsanay, pero kung akala mo sa ganito lang, matatalo mo ako, malaki ang pagkakamali mo. Maari ka bang manalo? Malalaman mo kapag sinubukan mo. Ghost Shadow Devouring Heart Fist. Magaling ka nga, subalit pampainit lang ito. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang tunay na pamatay na teknik. Pandagat na tato ng dugong lobo. Eksaktong kontrol sa lakas ng kamao. Ginagawa itong parang talim na puwersa. Kapag nasugat nito ang arterya, iisa lang ang kahihinatnan. Ito ang panghuling teknik ni Inoue Heijo na walang palya sa pagpatay. Pamamaraang nakamamatay? Mabuti ang pamamaraang nakamamatay. Li Hao, pag namatay ka, susunod na lang si Ya King sa akin. Sinabi ko na, pamamaraang pamatay ang martial arts ko. Hindi mo ako matatalo. Ganun ba? Ganyan din sinabi ng tatay mo noon? Ano? Ang tatay ko? Tama. Nung gamitin ito ng tatay mo, talagang nahirapan ako noon. Pero kumpara sa singikwan ko, napakalayo ng agwat. Imposible! Ang pamamaraang pamatay ng angkan namin ang pinakamalakas. Kung hindi ka naniniwala, papakita ko sa iyo, kamao ng dragon. Li Hao, marunong ka. Ang banal na dragon ay iwinasiwas ang buntot. Nakakakamangha. Talagang kahanga-hanga. Nakakakamangha. 10 taon. Buong 1 dekada. Sa wakas nasaksihan ko ulit ang Dragon Fist. Dragon Fist? Imposible ito. Li Hao, paano alam ni Li Hao ang Dragon Fist? Ito ang tunay na Dragon Fist. 1 dekadang pagsasanay ang inialay ko para dito. Di ko napansin kasama ko pala ang idolo ko. Ngunit sa huling sandali, ako pa ang sumira nito.
Imposible. Ang Daxia Xingyi Quan ay estilo mula sa hayop. Dragon, paano mo nakita ang tunay na dragon? Ang dragon ay kumakatawan sa lakas ng lahat ng hayop. Simbolo ng Daxia. Pinag-aralan ko ang 100 Beasts Fist bago mabuo ang Dragon Fist. Ano naman kung alam mo ang Dragon Fist? Hindi ako susuko. Ito ang Blood Fiend Rage. Pinukaw ko ang adrenaline sa katawan ko. Paano ito naiiba sa paggamit ng droga? Iba ito sa doping. Hindi ito labag sa batas. Isang tao lang ang dapat manatiling buhay. Dapat buwagin ang Daxia Boxing Association. Wala na akong nararamdamang sakit. Napakalakas. Paano ito nangyari ng mundo ng boxing ng Daxia? Maitatapak na ba talaga ito ng Western Boxing Association? Mabuti. Pag namatay si Li Hao, makakabalik ako sa laban. Hindi karapat-dapat ang mga taga-Daxia sa boxing. Ang Western Boxing Association lang ang pinakamalakas. Yuyurakan ko ang Daxia. Minsan, ang hindi pagdama ng sakit ay hindi palaging maganda. Ano ang sinabi mo? Hindi mo nararamdaman ang sakit, hindi mo alam ang kalagayan ng katawan mo ngayon, di ba? Nasa ganitong kalagayan ka na, ang kalmado mo pa rin. Tumagos na ang iyong tadyang sa baga mo. Kung ipagpapatuloy mo, kahit di ako gumalaw, mamamatay ka talaga. Inoue Heisei, tumigil ka na, natalo ka na. Hindi, ang kan ng Inoue. Walang boksingero na umaamin ng pagkatalo. Mga patay na boksingero lamang. Natapos na ang madugo mong galit, di ba? Ano naman? Inoue Heijo, nagbago na ang panahon. Ang modernong boxing ay hindi para sa pagpatay. Ito'y sining na nagsisikap sa pag-unlad. Kung magpapatuloy ka, lalakas ka nga, ngunit mawawasak ka rin. Pero pumirma tayo ng death waiver. Ano ngayon? Death waiver. Kapag may kamatayan, may buhay na susunod, hindi kita papatayin para mabuhay ka. Tatay, ang angka ng Inoue ay hindi kailanman natalo sa laban. Ikaw ay nagdadala ng kahihiyan sa angkan. Heijo, sa kompetisyong King of Fighters, aking naunawaan ang katotohanan. Ang boxing ay hindi naman dapat nakamamatay. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Sisirain mo ba ang daang taong tradisyon ng Inoue? Hindi. Sa'yo magmumula ang bagong diwa ng boxing ng Inoue. Kapag nakilala mo siya, mauunawaan mo ang aking sinasabi. Huwag kang magdahilan sa iyong kahinaan. Ang tumalo sa'yo ay taga-Daxia. Maghintay ka. Paglabas ko, gigilingin ko ang boxing ng Daxia. Nakilala ko yata ang Diyos na sinasabi mo. Di ba't labanan ito hanggang kamatayan? Paano kayo nagkasundo? Li Hao, papatayin kita ngayong araw. Taroy! May biglaan at... Naku! May nanlusob ng patago. Pangahas kayong manlusob sa King of Fighters Cup. Isara ang pangunahing pinto. Walang papapasukin o lalabas. Bilis! Vice Presidente Lu, may diferensya ang kanyang kondisyon. Mamatay ka. Magdusa kayong lahat. Inoue Heisei, anong balak mo? Natalo ka na. Umirma ng death waiver si Inoue, walang mamamatay, hindi matatapos ang laban. Kayong lahat. Vice Presidente Luo, nalalason siya, nawawala na sa sarili. Hanapin ang tao, humanap ng antidoto. Sige, Li Hao, maging super ingat. Li Hao, patay ka na. Paano tumaas ang lakas niya? Walang kwentang Daxia Boxing. Ang pamilyang Inoue lang ang tunay na numero 1. Hanapin ang antidote. Mga tao, tulungan ninyong hulihin siya. Ako na ang bahala. Changya, ito ang dakilang siya. Nilalabag mo ang mga patakaran ng boxing. Ano? Kayong taga-dakilang siya, bigla ninyong inatake si Inoue Heisei?
Hindi pa ako tapos sa inyo? Tama, maging pananaksak ng patalikod o pagkalason sa isip basta mamatay si Lihaw. Ang dakilang siya ninyo ay hindi pa rin karapat-dapat. Wisit. Lihaw, kung matatalo mo si Inoue Heisei sa kalagayang ito, itinuturing ka naming pinakamalakas sa buong mundo. Paano kung hindi siya manalo? Kung hindi siya manalo, kunin na ang bangkay ni Lihaw. Basta mamatay si Lihaw, ang dakilang siya ay hindi magkakaroon ng titulong Boxing King. Pagkababae lang yan, hindi ka karapat-dapat maging Boxing King. Lihaw, tabis kitang binigo. Lihaw, huwag ka nang magpigil. Kung magpapatuloy, pareho kayong mamamatay. Kung hindi ninyo makita ang antidote sa 5 minuto, papatayin ko siya. Lihaw, ang pagkakamali mo'y hindi mo dapat ako iniligtas. Yamang hindi ako namatay. Ikaw ang dapat mamatay. Pag namatay ka, ako na ang magiging Boxing King ng dakilang siya. Lee Tianjun, ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Bakit mo ito ginawa? Yaking, makinig ka sa paliwanag ko. Sa tingin mo may kredibilidad ka pa ngayon? Bigyan mo ako ng antidoto. Ililigtas ko si Lihaw. Lihaw, si Lihaw na naman. 10 taon na ang nakalipas, si Lihaw ang pinili mo. Makalipas ang 10 taon, siya pa rin ang pinili mo. Yaking, itong 10 taon, pinaghirapan kong maging malakas. Bakit? Bakit siya pa rin ang pinili mo? Yaking, hindi mo ba gustong matuto ng boxing? Ako? Kaya din kitang turuan. Tama na, Lee Tianjun. Akala mo ba gusto ko ng boxing? Kaya mahilig ako sa King of Fighters? Noong 10 taon ang nakalipas, nirapan ng mga banyagang manununtok ang Daxia. Kahit karaniwang liga ay hindi masalihan, siya ang si Lihaw ang gumawa nito, na natiling anonymous. Unti-unting nagtagumpay mula Daxia hanggang ibang bansa. Ang gusto ko ay yung katulad niyang walang takot na hero, hindi tulad mong kontrabida. Ngayong nasabi mo na yan, Ibigay mo na ang antidoto. Maaari pa kitang ipagtanggol kahit papaano ako. kung hindi mo ako bibigyan ng buhay, walang dapat mabuhay sa inyo. Ano ang ginagawa mo? Yaking, pinagtatamaan mo ako dahil kay Lihaw. Yaking, sinasabi ko sa'yo, walang antidote. Ang Inoue Heisei ay walang puso, isang makina ng pagpatay. Gusto kong makitang patayin si Lihaw ng kalaban. Ito ang kapalit ng panggagalaiti mo sa akin. Akala ko naiinggit ka lang kay Lihaw. Hindi ko inakalang ganito ka pala. Kasuklam-suklam sa loob. Kahit walang antidote, kakayanin ni Lihaw gamit ang lakas na pigilin si Inoue Heisei. Sa oras na iyon, lahat ng ginawa mo may katumbas na parusa. Bitawan mo ako. Pwede mo ba akong pakawalan? Gusto ko lang malaman kung si Lihaw, ang asawang lalaking alipin mo sa loob ng 10 taon, ay mamamatay para sa'yo. Pumunta ka sa impyerno. Tao pa ba ito? Ang lihim na teknik ng pamilyang Inoue ay nakapagpapahina ng sakit sa katawan. Para mapigilan si Inoue Heisei sa ganitong kalagayan, iisa lang ang paraan. Patayin siya. Ngunit kayang-kaya ba ng Great Xia Boxing World ang galit ng pamilyang Inoue at buong Western Boxing Association? Pag-awayan ng Western Boxing Association at Great Xia Boxing World, anong mapapala mo? Ano naman? Ang Great Xia nyo ay nakapagtatag ng Boxing Association sa ilang taon lang. Ngayon, may henyo katulad mong lumitaw. Kung mamatay ka, matutulog ang Daxia Boxing Federation ng 20 taon. Lahat ng boxing association sa mundo, Western Boxing lang ang mananaig. Ganun ba? Akala mo ba hindi ko kayang pigilin sila? Talaga? Sa tingin mo hindi ko siya mapipigilan? Subukan mong pigilan. Lihaw, sinabi ko na noon, kung mapipigilan mo si Inoue Hiraaki sa kalagayang ito, karapat-dapat kang tawaging pinakamalakas na emperador ng boxing sa buong mundo. Dragon Soaring 9 Heavens, Dragon sumisibog sa siyam na kalangitan. Ito ang pinakadalisay na esensya ng Dragon Fist. Halika rito. Lihaw, tumigil ka o papatayin ko siya. Lihaw, itigil mo na yan agad. Kung hindi, papatayin ko siya. Lee Tianjun, subukan mong hawakan siya. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Ngayon, natatakot ka na. Bibigyan kita ng pagkakataon, sumuko ka na o gagawan ko siya. Dugo ang dadaloy dito. Lee Tianjun, nababaliw ka na ba? Ito ang venue ng King of Boxing Cup. Hindi ito lugar para magwala ka. Luofeng, tumahimik ka ngayong araw na ito. Dapat mamatay si Lihaw. Kahit ang hari ng langit ay hindi siya maliligtas.
Li Tianjun, kung gagalawin mo siya kahit isang hibla ng buhok, wala ka ng lugar sa Daxia. Bibigyan kita ng 3 segundo. Pakawalan mo si Inoue Hirashiro o magpakamatay ka na. Ginoong Li Hao, nababaliw na si Li Tianjun. Aksyonan mo agad si Inoue Hirashiro. Hindi mabubuo ang Daxia Boxing Arena nang wala ka. Li Hao, subukan mong kumilos ulit. Tumigil ka. Lihaw, iwan mo na ako. Tumutok ka sa pagtalo kay Inoue Hirashiro. Ang kinabukasan ng Great Hero Boxing Arena, hindi mapapasira sa aking mga kamay. Ngayon, ito'y napakahalagang bagay na huwag kang magpadisturbo. Kung hindi, mawawala ng saysay ang hirap ng Great Hero Boxing Arena. Mamamatay ka na lang sa paningin ko. Hindi karapat-dapat ang titulo kong Boxing King. Sige Li Hao, yamang gusto mong maging bayani ng Great Hero. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Bibilang ako hanggang 3. Kung ayaw mong sumuko, mamamatay talaga siya. Isa, wala nang atrasan sa mundong ito. Li Hao, huwag kang patali sa kanya. Hindi mabubuhay ang Great Hero kung wala ka. Kung susuko ka, mawawala ng mukha ang Great Hero sa buong mundo ng boxing. Tama, Ginoong Li Hao. Huwag mong kalimutan ang mas malaking layunin. Nababaliw na talaga si Li Tianjun. Huwag mo siyang pansinin. Kaunti na lang ang oras mo. Li Tianjun, huwag kang magloko-loko. Lihaw, makinig ka sa akin. Walang halaga ang buhay ko para sa Great Hero. Ito ang mission mo. Ito rin ang desisyon ko. Di ba? Hindi ko kayang panoorin kang mamatay. Lihaw, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Tayo, may pag-asa pa tayo. Tama? Shen Yaking, nakakadiri ka. Ganito na nga ang sitwasyon. Magkakasundo pa kayo? Ako, ang tanga at mangmang na naniwala sa mga salita mo at nagkamali kay Lihaw. Ang kabutihang ipinakita mo sa akin nitong 10 taon, nakita ko lahat bago ako mamatay. Alam kong may malasakit ka pa sa akin. Kontento na ako. Huwag kang magpadala sa emosyon. Ayoko nang manatili sa anino mo. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Ano ang sinabi mo? Shen Yaking, narinig mo ba yon? Wala siyang pakialam sa'yo. Malapit na niyang mapanalo ang laban at maging boxing king ng Daxia. Sa tingin mo karapat-dapat ka ba sa kanya? 3, kung hindi ka susuko, mamamatay siyang sigurado. Hindi ako susuko sa laban. Hindi ko rin kayang makitang mamatay siya. Mabuti, huwag mo akong sisihin kung ako'y magpakamalupit. Li Tianjun, hanggat ako ang nasa likod niya, hindi mo siya magagalaw. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Li Hao, huwag padala sa emosyon. Nabaliw na si Li Tianjun. Kailangan mong kumalma. Li Hao, kumalma ka muna. May paraan para manalo tayong lahat. Kahit mahirap ang sitwasyon ngayon, naniniwala akong kaya mo ito. 2 round na lang, tinakaya ni Li Hao, mga atleta ng Great Xia, gaya ng inaasahan, mga duwag kayo, walang kibo, wala kayong patutunguhan. Nakuha ko na. Baka magamit ko ang atake ni Inoue Pingcheng. Ibalik sa kanya ang lakas niya. Li Hao, nagpapanggap ka pa rin. Ngayon mismo makikita ko kung paano mo siya ililigtas. Inoue Pingcheng, ngayon na ang katapusan mo. Wakasan na natin ang katawa-tawang palabas na ito. Li Hao, ang boxing ring ng bayani. Nasa iyo na ang lahat. Li Hao, naniniwala kami sa yo. Sige. Inoue Heijo, bibigyan kita ng huling babala. Hindi ako magpapigil ngayon. Sige, kung hindi ka susuko, mamamatay si Shen Yaking. Lihaw, huwag mo akong isipin. Gawin mo. Sumisigaw ka pa rin, gagawin ko ang healing mo. Nakuha na. Ang anggulong ito, ang timing na ito. Perpekto na. Ngayon na. Ginoong Li Hao, anong ginagawa mo? Hindi ang galaw na ito. Azure Dragon breaking the air fist. Ang lakas. Parang kayang tumama sa toro sa likod ng bundok. Ang galing. Ang galing. Ulihin niyo siya agad. Lihaw, Shen Yaking, kumusta ka? pasensya na. Sa loob ng 10 taon, hindi kita pinansin. Kahit na may ganap kang kapangyarihan, hindi ko man lang napuna. Ikaw, Mahal na hari ng boxing, sa ngalan ng lahat ng kalahok sa Boxing King Cup, humihingi ako ng tawad. Pagkatapos ng pangyayaring ito, magbibitiw ako sa samahan ng boxing sa pwesto bilang pangalawang pangulo. Maaring gayahin ang suntok ng nagbabagang dragon, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito, tanging ang hari ng boxing lamang ang may taglay. Sa kasalukuyang kalagayan, ang hari ng boxing ay hindi pa lumilitaw, at tanging si Li Hao ang nakapagpakawala ng kapangyarihan ng hari. Kaya iisa lamang ang konklusyon, si Li Hao ang siyang hari ng boxing. Humihingi ako ng paumanhin, mahal na hari ng boxing. Pagkukulang ko ang maniwala sa mga paninirang puri
ng isang hamak. Pangalawang Pangululuo, sa loob ng 10 taon hindi ako nagpakita at walang balak na bumalik sa boxing. Ngayon ako'y biglang nagpakita. Hindi kayo nakahanda. Hindi ito pagkakamali ninyo. Lihaw, hindi. Mahal na hari ng boxing. Kaya pala, 10 taon kitang kasama. Aking idolong hinahangaan. Araw-araw mo akong tinuruan. Ngunit hindi ko natanto. Kaya pala malungkot ang iyong pag-alis noon. Napakalungkot. Mahal na hari ng boxing. Maaari mo ba akong patawarin? Shen Yaking, sa loob ng 10 taon, ginawa ko ang lahat para mahalin ka. Kahit kahapon, nais kong aminin ang aking pagkatao at bumalik sa boxing. Di ko inakalang pagkatanggal ni Li Tianjun ng maskara. Susuko ka sa 10 taong relasyon. Mula nang umalis ako kagabi, tapos na tayo, Shen Yaking. Miss Shen, tapos na ang laban. Mangyaring lumabas na sa arena. Walang hiya. Noong 2013, pinabayaan ng hari ng boxing ang karera para sa'yo. Hangad kong ibalita sa Asosasyon ng Kahusayan ni Geely sa boxing. Mula ngayon, hindi ka lang hari ng boxing ng Daxia, kundi ng buong mundo. Hari ng boxing! Hari ng boxing! Hari ng boxing! Hari ng boxing! Tapos na ang laban. Kung gayoy... Hindi lang pagbabalik ang layunin ko sa pagbabalik sa boxing. Nabalitaan ko na may paligsahan ng hari ng boxing para pumili ng asawa. Kapag ako'y nanatili hanggang wakas, maaari akong makabalik kay Lihaw. Lihaw, ang paligsahan sa martial arts para sa kasal. Maaari ba akong sumali? Sabi ko, lahat ay maaaring sumali sa Boxing King Cup. Pero sa kalagayan mo ngayon, kaya mo bang manatili hanggang wakas? Kahit manatili ka hanggang wakas, sa palagay mo pakakasalan kita? Hindi. Kailangan kong sumali sa paligsahang ito para sa kasal. Hindi ko isusuko ang huling pagkakataong ito. Shen Yaking, timbangin mo ang iyong kakayahan. Huwag kang humanap ng gulo. 10 taon kitang naging kasama sa martial arts, sa kumpiyansa. Mas matapang ako sa lahat ng babaeng manlalaro sa Daxia. Ako ang karapat-dapat na tumabi sa iyo. Hindi lahat ng babaeng boxer sa Daxia ay katulad ng iniisip mo. Boxing King, matagal na kitang gusto. Ngayon, naglakas loob akong magpakasal sa iyo. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ito ang panganay na anak ng Su family. Ang pinakamayamang pamilya sa Daxia, Su Yaking. Binibining Su, pumunta ka rito ngayon? Alam ba ni Master Su? Siyempre alam niya. Pati ang lahat ng nangyari rito. Alam niya lahat. Ang dakilang tao na katulad mo, na may malawak na pananaw, ang pinakahinahangaan ng aking lolo at ang lalaking pinakahinahangaan ko rin. Tumayo ka na. Su Yaking, isa ka lang mayamang dalaga. Sa martial arts, hindi mo ako kayang talunin. Sa pagmamahalan naman, 10 taon kaming nagmamahalan ni Lihaw. Paano mo ako mapapantayan? So, hindi naman sigurado. Hindi ko naman kinain yun. Pinagsabay ko ang kompetisyon sa martial arts at paghahanap ng asawa. Parehong kompetisyon sa martial arts at paghahanap ng mapapangasawa na. Pero ang mapapangasawa ko ay hindi lang basta manalo. Suching niya. Hindi kita niloko kahapon, di ba? Siyempre hindi. Pero di ko inakala na ang nagligtas sa akin kahapon ay ang Boxing King mismo. Nako, ang ganda mo pala. Huwag ka nang lumapit. Kinuyog mo kuya ko, ha? Kuya? Ano ba ginagawa mo? Ano ba yan? Ano ba ito? Umalis ka. Ayos ka lang? Salamat. Sampung taon nakalipas. Ganito rin tayo unang nagkita. Bakit ikaw? Suching niya, may itatanong ako sa'yo. Kung hindi ako Boxing King ngayon, 10 taon na tayong magkasama. Pero paglipas ng 10 taon, gusto ka pakasalan ng Boxing King, ano gagawin mo? Pananatilihin ko ang taong 10 taong kasama ko. Hinahangaan ko ang Boxing King pero di ito bulag na pagsunod. Mahalaga ang pagtupad ng pangarap pero hindi maitutumba sa taong 10 taong kasama ko. Mabuti. Kontento ako sa sagot mo. Lihaw, kontento ka pa ba sa sinabi niya? 10 taon na tayong magkasama, mas mabuti pa ba siya sa akin? Hamunin ko siya ngayon? Suching niya, kung manalo ka ngayon, ako na ang atras. Kung matalo ka, di ka karapat-dapat sa Boxing King. Hindi na kailangan. Tinatanggap ko ang hamon, Panginoong Punch King. 10 taon kitang hinangaan. Hindi na ako bagito. At saka, hindi ko sisirain ang mga tuntuning ginawa mo na magpapababa sa pagkatao ng Punch King. Mabuti. Kung ganon, ako na naman ang magiging referee. Kayong dalawa, simula na.
Suking niya, ngayon ipapaalam ko sa'yo ang kapalit ng pag-agaw mo sa lalaki ko. Alam kong 10 taon kang nagboxing kay Lord Punch King. Hindi ba't araw-araw din akong nagsipag? Sa pag-aaral ng boxing hanggang ngayon, hindi ako magpapatalo ng madali. Yan na lang ba ang kaya mo? Gusto mo pa ring makipag-agawan sa akin? 10 taong nagturo ako ng boxing kay Shenya King. Kahit hindi pa bihasa, natutunan na niya ang kalahati. Suching niya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Lord Punch King, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Nawawala pa ang isip mo? Ganyang kaliit na kakayanan? Makikipagpalaban ka pa? Ganun pala ang sitwasyon. Naiintindihan ko na. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Mga galaw mo, kaya ko ring matutunan. Kahit gayahin mo man ng husto, hindi mo pa rin ako matatalo. Ako na ang susunod. May kakahunan ka pala, pero hindi sapat yon. Hindi na kita pababayaan pang makalamang. Tiyak na hindi na kita muling pagtatagumpayin. Buntot ng banal na dragon. Buntot ng banal na dragon. Ano, sa loob lang ng ilang saglit, maaari kaya. Siya nga pala. Hindi maaari. Hindi ko yan natutunan sa loob ng 10 taon. Paano mo ito napag-aralan ng mabilis? Sabi ko na nga ba, hindi ako magpapatalo ng basta-basta, nilalabag sa alituntunin. Sa loob ng 10 taon, araw-araw kong pinag-aaralan ang mga galaw ng hari ng suntok. Lahat yon para sa araw na makita ko siya at pansinin ako ng hari ng suntok. Paano mangyayari yon? Hindi ka naman tinuruan ng hari ng suntok. Paano mo? Ano naman kung personal kang tinuruan? Isang buong dekada. Laging nakatuon ang tingin mo sa maskara. Kitang-kita sa entablado ang hari ng suntok. Maraming beses nagpapakita ng kanyang natatanging estilo. Ngunit pinili mong maniwala sa mga bulaklak kaysa sa sarili mong kamao. Paano ka mananalo sa akin kung ganito? Hindi ako talo. Hindi ako natalo. Kaya ko pa. Shenya King, talunan ka na. Huwag mo nang lapastanganin ang sarili mo. Lihaw, ang 10 taon nating pagmamahalan, hindi ba ako makakapantay sa kanya? Shenya King, binigyan na kita ng pagkakataon, ngunit nang pinaalis mo ako kahapon, tapos na talaga tayo. Hindi ko lang alam. Ayaw mo ba? 10 taon kong hinintay ito. Hayaan na ang nakaraan. Bitawan mo na. Sabay tayong sumulong. Hahaha. Ang 10 taon kong pagsinta, ang lalaking aking pinangarap araw-gabi. Ako pa palang nagtaboy. Hahaha, binibining Shen. Tapos na ang paligsahan, umalis ka na sa arena. Talagang natalo ako. Hahaha. Salamat, pinili mo ako. Nagtiwala ako sa sariling damdamin at nagtiwala rin sa'yo. Sushing niya, huwag mong ulitin ang mga pagkakamali ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Mabuti naman. Sandali lang. Lihaw, ayaw mo bang bitawan ako? Suking ya, simula na ngayon Han, siya ang aking nobya, siya rin ang magiging asawa ko, magtutulungan tayo sa mundong boxing ng great siya. At buong mundo, gagawa ng karangalan bilang dating estudyante ko. Hindi ka ba dapat manatili para sa kasal ko? Pagbati, Boxing King, nagkaroon ka ng magandang kapareha. Naniniwala akong sa hinaharap sa pamumuno ninyong dalawa, ang mundong boxing ay lalakad tungo sa bagong yugto. Salamat, gagawan ko rin kayong lahat ng karagdagang tagumpay. Ngayon ay araw ng inyong Boxing King na pagbabalik at espesyal na araw ninyo. Sa nangalan ng mundong boxing ng Great Sia, ipinaabot ko ang aming taimtim na pagbati. Sama-sama tayong hahakbang sa kinabukasan.